Dating Pangulong Duterte mukhang mauoblo. Mukhang makakasuhan po ng PNP. Ayan. Baka sabihin niyo fake news Ayan, talagang sa mga balita namin kinukuha yon. On the way na pre, happy birthday, makikiinom lang, magji-gym ako. Sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison. Ano po itong balita para po sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Noong mga nakaraang araw, may linggo na din po siguro ang itinagal, mga bossing. May nasambit ang dating Pangulo na si Kibuloy. Alam ko kung nasaan, pero secret. May nasambit din po ang dating Pangulo na kaya kung ako, magtago na lang siya, parang ganun po. Hindi po yun yung eksaktong word o yung salita na sinabi ng dating Pangulo, pero halos ganun po yung kahulugan. Magtago na lang. Magtago na lang siya. Ngayon po, eto, iniimbestigahan, pinag-aaralan ng PNP kung ano ang magiging kaso o kung meron bang dapat ikaso sa dating Pangulo. Magagalit po ang mga DDS nito sa PNP po, mga bossing. Kasi kakasuhan ang kanilang iniidolo. Sabi ng PNP, number 1, yung cuddling of fugitive, mga kababayan. Pag-aaruga sa pugante, that's obstruction of justice. Kung ikaw alam mo kung nasaan nagtatago pero ayaw mong sabihin, pag-aalaga pa din po yun. Mga kababayan, alam mo na Alam mo na tama yung ginagawa ng batas. Alam mo na tama yung ginagawa ng mga alagad ng batas. Pero ikaw, pinapahirapan mo. Pero alam mo na kung nasaan. Pag-aalaga pa din po yun sa pugante, mga kababayan. That's PD 1829. Obstruction of justice, yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung saan yung tao. Naku po. Ang sakit sa ulo ng kalagayan ng dating Pangulo, mga bossing. Although ako po mga kababayan, naaawa po ako kasi may katandaan na po Mag-o-80 na din po. Pero eto po, patong-patong na mga kaso at posibleng ikaso yung kakaharapin niya po. Mga kababayan. Sabi pa dito, any statement na sinasabi kung asaan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po. Ang dami. Dami nating nakarinig nun, Na ito po, yung sinabi niya para may mag-file po. Saglit lang. Naghihintay lang po. We're just waiting for witnesses po. Na ito po yung sinasabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang nagwawarrant po dito sa PD 1829. Kayo po, mga kababayan, na nandyan po, mga manonood natin, ano po sa tingin ninyo? Ano po sa tingin ninyo? Papasok po kaya sa PD 1829 yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na alam ko kung nasa si Kibuloy, pero secret lang. Ako po, base po doon sa aking narinig, pasok po yun, mga kababayan. Alam mo na tulungan mo na. Tulungan mo na ang gobyerno ng Pilipinas, tulungan mo na ang mga alagad ng batas. Hindi yung babanat ka kay PBBM, sasabihin mo, Aba Marcos, ine-expect namin na 6 na taon kang 6 na taon kang magtatrabaho dyan. Gawin mo ang trabaho mo. Binabayaran ka namin. Yun po ang sinabi ng dating Pangulo. Binabayaran ka namin, gawin mo ang trabaho mo. Kung ikaw, dating Pangulo, babanat ka ng ganon pero hindi ka tumutulong sa mga alagad ng batas para ma-solve itong isa sa numero 1 problema ng Pilipinas na si Kibuloy, parang nonsense lang po yung sinabi ng dating Pangulo.
Kumbaga, yun yung sinasabi ho natin mga bossing na ano, banat lang ho sila ng banat kasi gusto nilang mapabagsak ang ating Pangulo. Ano po? Sabi ni Jerry Hansam Fishing, pagdating sa Oblos, si Kibuloy na ang magsha-shampoo. Secret daw, sabi ni Duterte, sabi ni Jean Kasama, dapat bigyan ng leksyon yang si Duterte para respeto ang batas ng Pilipinas o sa batas sa Pilipinas. Oho, mga kababayan, hindi ho pwede yung mga ganun kasi. Yung tipo bang, dati naman akong Pangulo eh, no? Kahit ano na lang pwede kong sabihin. Kahit joke-joke lang, no? Pwede kong sabihin ng hindi pinag-iisipan. Hindi ho pwede yun. Madami hong mamamayang Pilipino umaasa na makakakuha ho ng hustisya yung mga nagrereklamo kay Kibuloy. Tapos maririnig po sa dating Pangulo na, alam ko kung nasan eh. Pero secret lang. Ano ibig sabihin na secret? Hindi ko sasabihin. Di ho ba? Mga kababayan. Tas banat sa Pangulo eh, magtrabaho ka. No? Magtrabaho ka. Pero siya ayaw tumulong. Ano ba naman po yan? Comment nyo nga po dyan mga kababayan. Kung kayo ho ay naniniwala na ang PNP o Philippine National Police, pambansang kapulisan ng Pilipinas, itutuloy ho ang kaso. No? Kung sakaling talagang mapatunayan nila na pasok sa PD 1829, obstruction of justice, ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Diyan magkakaalaman po. Hindi pa tapos yung sa West Philippine Sea. Inililitis pa o hinihiring pa yung sa EJK. Tapos eto, may bago na naman po. Kagagawan kasi ni Kibuloy ito eh. Ano ho? Kung lumalantad, lumalabas at nagpapakita na itong si Kibuloy, hindi madadamay ang dating Pangulo dyan. Oh. Kung lumabas na siya, matagal na, hindi nahihirapan ang dating Pangulo. Diba? Siguro habang nagsasalita ho ang dating Pangulo, no? Gigil na siya eh. Alam ko kung nasaan yan eh. Pero secret lang. Hindi niya matuloy-tuloy po, mga bossing. Siguro napaisip na, naku, bawal yata yung sasabihin ko. Naku, mukhang may problema yata ako dun sa sasabihin ko ah. Di ba? PNP na po yan, mga kababayan. Nakakalungkot isipin. Ano po, ako dating sumuporta sa kanila, sa mga Duterte. Nakasuporta po ako dati sa kanila, pero umabot po sila sa punto ng ganito yung kinahinatnan po. Nagising po ang taong bayan eh. No? Naku, saglit lang. Nabulag pala tayo nung mga panahon na yon. Nung si Duterte pa ang nakaupo. Naku, Sir Mark, wala nang batas kay Duterte kasi binaboy ni Duterte ang batas ng Pilipinas, sabi ni Edgar Castillo. Dapat ituloy ang kaso na cuddling of criminal, maliwanag. Eat your meal, Jean Kasama. Ano daw? Sabi ni Cheryl Santa Maria. Isama si Digong kasi itatago niya. May nagsabi pa sa akin. Baka pagka nakasuhan na yan, parehas na silang magtago daw po. Isa pang problema pala ng dating Pangulo, mga bossing. Isa pa palang problema ng dating Pangulo, yung pagpasok ng ICC. Discuss na lang po natin yan sa susunod nating vlog. 1,115 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel para po lagi po kayong i-notify ni YouTube, mga kababayan, kapag po tayo ay naka-live na. Mamayang gabi po ulit, alas 9 ng gabi, naka-live po ulit tayo, mga bossing. Ano? At i-update po namin ulit kayo sa mga nangyayari sa politika. Angela Hero, shout out sa iyo. Yan, dun po sa mga kapapasok lang po, pwede nyo naman pong panoorin ito ng replay. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Saludo po ako sa mamamayang Pilipino na lagi pong nakasuporta sa ating gobyerno at sa ating presidente.